budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad at libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's video, napakainit guys sa larangan ng politika. So ang bakbakang Sara Duterte versus Martin Romualdez at Zaldico. Yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media. So, ito kasing si VP Sara, binakbakan guys, itong si Martin Romualdez at Zaldico. Sabi niya, yung pondo daw ng pera ng bayan ay sa dalawang tao lang umiikot o may hawak. Kaya talagang diretsaan na to guys. Kung dati medyo nag-aalangan pa sila, di ba? Nung unit team pa sila, wala pa masyadong ganito. Pero ngayon kumalas na nga itong si Sara at nag-resign na bilang deputy secretary, talagang sinasabi niya na kung ano ang gusto niya. Kaya rumesbak naman guys, rumesbak naman itong si Zaldico. Ang sabi ni Zaldico, imposible, sabi niya, na kami lang ang hahawak ng pera ng bayan. Kasi nga marami silang committee at marami silang mga congressman. At ang resback nitong si Zaldico, ang sabi niya, naku, talagang tatak Duterte ka. Tatak budol ka. Kumbaga, sabi niya, nililis lang. Yung issue, ayaw lang niyang matanong. Kasi, di ba ngayon, nasa budget hearing sila ng OBP. At ngayong araw na to, guys, absent si Sara Duterte. Hindi nila matanong ngayon. Di ba? Ni isang opisyal walang umattend. At ang sabi pa nga yan ni Zaldico, hindi raw may paliwanag talaga ni VP Sara kung nasaan yung 125 million na nilustay lang sa 11 days. Di ba? Last year pa yan guys. Na hanggang ngayon talagang pinag-uusapan pa. Pero nagsabi na kasi ang COA dyan, may red flag na dyan. Kaya ngayon, kailangan daw ipaliwanag ni VP Sara. At sinabi pa ni Zaldico dyan, nakulelat ang ating mga estudyante sa math and science sa international standard. Di ba? Dahil tamad, sabi niya, tamad ang vice president. Sabi niya, hindi raw napasok guys sa DepEd. So, narito guys, panoorin natin yung mismong bakbakan nila na kung saan nagkasagutan sila sa maghiwalay, hindi yan magkaharap guys. At mag-react tayo pagkatapos ng video na to. Alright? Pasok, VP Sara. Ang mga akusasyon ni Vice President Sara Duterte, kino-control daw ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico ang pondo ng bansa. Pero buwelta niko, inililihis lang ng bise ang issue para hindi siya madikdik sa kanyang mga kapalpakan bilang Education Secretary. Nasa front line ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Derechahan ng pinangalanan ni Vice President Sara Duterte ang mga aniyay kumukontrol sa pondo ng bayan. Sina House Speaker Martin Romualdez at House Committee on Appropriations Chairperson Zaldico. Sinabi yan ni VP Sara sa part 2 ng recorded video na inilabas ngayong araw, kasabay ng pagdinig ng Kamara para sa pondo ng Office of the Vice President sa 2025. Ayon kay VP Sara, noong 2023, nilapitan umano siya ng ilang miyembro ng Kamara at hiningan ng parte sa 5 bilyong pisong budget para sa pagpapagawa ng mga classroom. Hindi malinaw kung anong gagawin at kung para saan ang hinihinging parte ng pondo. Sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Sa budget naman ngayong taon, inilipat daw ng Kamara ang pondo na nakalaan dapat sa classrooms. Kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila
ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Ang mga akusasyon ni VP Sara ay may patunay daw na mga dokumento. Kabilang daw yan sa mga dahilan ng bise kaya siya nagbitiw bilang Education Secretary. Kaya hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Ang mga paratang ni VP Sara, tinabla ni Congressman Zaldico sa pagdinig kanina ng Kamara. Giit niko, paanong mangyayari ang sinasabi ni Duterte na kontrolado nila ng House Speaker ang budget kung dumadaan naman ito sa proseso. Hindi lang naman daw sila ni Romualdez ang bumubusisi niyan, kundi maging ang mahigit 300 kongresista at 24 na senador. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni VP Sara. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Dagdag pa niko, iniiba lang ni VP Sara ang usapan imbis na ipaliwanag ang kanyang budget at kung paano niyang ginastos ang pera ng bayan. Marami raw siyang isyong dapat sagutin. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga akusasyon ni VP Sara. Ayon naman sa palasyo, obvious na hindi totoong 2 tao lang ang may hawak ng pondo ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang direktaan na ang bakbakan nilang ni Sara at saka nila Zaldico. Di ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, talo dito si VP Sara. Dahil unang-una, ang talagang nag-a-approve ng budget na yan, kahit sabihin niyang ituro niya yung 2 na yan, Kongreso pa rin. Nasa mandato kasi ng ating batas at yung Senado. Yung 2 yan, talagang yan ang nag-a-approve. Kaya yung ginagawa ni Sara, kung inaaway lalagi ng mga congressman at saka yung mga senador, talagang maiipit at maiipit siya. Talagang bubusisiin at bubusisiin siya. Ang problema nga, hindi siya sumasagot sa mga tanong. At ngayon, absent nga siya. Paano siya ngayon, di ba? Wala siyang magagawa dyan, guys. Parang si panong ni Digong din yung kanyang tatay, di ba? Siyempre, kung sino yung nasa administrasyon, tanggapin na po natin, sila yung may hawak ng pondo at may control. Wala tayong magagawa dyan. Kasi sila yung nasa pwesto. Di ba? Kaya ang mangyayari dyan, dahil sa inis ng Kongreso, mamaya, yung 2 billion and 0.37 yata, yung request ni Sara, tatapyasan yan, guys. Dahil, kumbaga, talagang awayan na to. Direktaan ng ano sa isa't isa, guys. Talagang, ano na to, away na talaga to. Away na to. So, sana, di ba? Sa kabila ng away niyan, ayusin nila yung budget kasi sa atin yan guys, sa pera ng taong bayan yan, di ba? At sana sa pagdating sa hearing na yan, alamin mo muna, di ba, kung anong nangyari sa last year budget, di ba? Kagaya ng tinatanong niya kay Sara, maayos ba yung paggastos? Tama ba yung paggastos? Kasi guys, abang lumilipas ang taon, kagaya ng 2025 budget hearing, palaki ng palaki yan. Wala namang humihingi ng budget na paliit ng paliit. Hindi guys. Palaki ng palaki. Kaya sana, usisahin nila lahat na guys. Hindi lang naman dapat kay Vice President Sara guys. Lahat dapat
nang humihingi ng budget na talagang ano sila, mahigpit dapat sila. Kasi sayang yung pera natin na pinagpapagurang lahat kung mawawalang saysay lang at may matatapon lang sa mga walang kwentang pinaggagawa ng mga nakaupo na pabaya, hindi masinop sa pera ng kaban ng bayan. Alright guys, so kayo guys, anong masasabi nyo dito? Comment down below kayo sa awayang Sara Duterte, Saldico at Martin Romualdez. Alright guys, abangan susunod kong vlog. Thank you very much.